Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Ready or Not 2 Here I Come na napalabas noong 2026. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Matapos muntik mapatay ng mayayaman niyang biyenan, umupo si Grace sa hagdan ng Ledomas Mansion habang nasusunog ito. Maya-maya, dumating ang mga pulis at paramedics para tanungin siya, pero inatake siya ng matinding takot at nawalan siya ng malay. Agad siyang isinakay sa ambulansya. Habang nasa biyahe, biglang hindi na tumutugon si Grace. Sinubukan siyang ikapor ng mga paramedics habang bumabalik sa isip niya ang lahat ng nangyari. Noong gabi ng kasal niya, pinilit siyang maglaro ng tagwa ng pamilya Ledomas. Pero ang totoo, hinahabol siya ng buong pamilya para ayalay sa isang sinaunang ritual. Dahil nakasurvive siya hanggang sumikat ang araw, siya ang nanalo at isa-isang sumabog ang buong pamilya. Pagkatapos ng matinding effort ng mga paramedics, nagising din si Grace. Maya-maya, nakita niya ang sarili niyang nakaposa sa kama ng ospital. Ipinaalam ni Detective Bassett na nakakulong siya bilang suspect sa sunog at pagpatay. 2 bangkay daw ang nakita sa mansion, at hindi sa kanya ang dugo sa wedding dress niya. Dumating din ang kapatid niyang si Faith. 7 taon na silang hindi nag-uusap, pero si Faith pa rin ang emergency contact ni Grace. Binigyan sila ni Bassett ng ilang minuto para mag-usap bago dalhin si Grace sa presinto. Nauwi agad sa pagtatalo ang usapan nilang magkapatid. Mas lalong nasaktan si Grace nang malaman niyang malapit lang pala nakatira si Faith sa New York pero hindi man lang siya kinontak. Sagot naman ni Faith, malinaw naman daw noon na ayaw ni Grace magkaroon ng relasyon bilang magkapatid. Gusto rin malaman ni Faith ang totoong nangyari pero iniisip ni Grace na hindi siya paniniwalaan. Pero bago umalis si Faith, ikinwento ni Grace lahat, kasama na ang pagtataksil ng asawa niya na sumaksak sa kanya, at pati ang multong nakita niya sa dulo ng gabi. Samantala, isang mayamang matandang lalaki na si Chester ang nanunood ng balita tungkol sa isang gyera. Tumawag siya at agad niyang ipinahinto ang laban. Ilang segundo lang, inanunsyo ng reporter na tapos na ang gyera. Pagkatapos nun, dumating ang abogado at sinabi kay Chester na patay na ang buong Ledomas family at nakaligtas ang bride. Inutusan ni Chester ang butler niyang hanapin ang mga anak niya habang nagte-text siya sa ibang pamilyang miyembro ng parehong satanic cult. Sinabi niyang bakante na ang seat of power. Sa China, agad tumawag si Chen Xing sa mga abogado niya. Sa Spain, tuwang-tuwang niyakap ni Ignacio ang assistant niya. Sa New Jersey, nagdiwang si Bill gamit ang illegal na droga. Sa England naman, hinanap ni Viresh ang kapatid niyang si Mado sa club at nag-celebrate din sila. Ilang sandali pa, dumating ang kambal na sina Ursula at Titus para kausapin ang ama nilang si Chester. Gusto nilang mapasa kanila agad ang kapangyarihan, pero sinabi ni Chester na bawal iyon ayon sa rules. Nang magmakaawa si Titus, sinampal siya ni Chester at sinabing magpakatatag siya. Ipinakita ni Chester ang isang master ring at sinabing hindi ito dapat mawala sa pamilya nila. Kaya gusto niyang mabawi ng kambal ang kapangyarihan. Nang mangako si Ursula na gagawin nila iyon, binigyan sila ni Chester ng unan at sinabing gawin na nila. Magkasamang idiniin ng kambal ang unan sa mukha ni Chester hanggang sa mamatay ito. Samantala sa ospital, dinadala na ni Bassett si Grace papuntang presinto habang nakaposas. Biglang sumulpot si Bill sa hallway at naghagis ng kutsilyo diretso sa leeg ni Bassett, agad itong namatay. Pagkatapos, kumuha si Bill ng isa pang kutsilyo at hinabol si Grace. Agad tumakbo si Grace kasama si Faith. Napunta sila sa dead end kaya nagtago sila sa likod ng reception desk. Hinanap sila ni Bill, pero wala na sila roon. Nagtago pala sila sa isang kwarto at naghintay hanggang makalayo siya. Pagbalik nila sa hallway para kunin ang baril ni Bassett, mabilis silang hinaramgan ni Bill. Nang subukang bumaril ni Grace, tinabig ni Bill ang kamay niya at pinabagsak siya. Maghahanda na sana itong saksakin siya nang biglang sumabog ang buong katawan niya. Habang nagpapanik si Faith, bumalik si Grace sa bangkay ni Bassett para kunin ang susi ng posas. Pagkatapos niyang makalaya, kinuha niya ulit ang dagwang wedding dress niya mula sa evidence bag at sinuot ito. Pumunta ang magkapatid sa elevator para makatakas, pero dumating ang abogado at naghagis ng gas grenade. Pareho silang nawala ng malay. Ipinaliwanag ng abogado na namatay si Bill dahil sinubukan niyang patayin si Grace bago magsimula ang laro, at bawal iyon ayon sa rules. Samantala, dumating ang kambal sa family resort at kinansela ni Ursula ang isang kasal gamit ang dahilan na may gas leak daw. Nagalit ang bride, pero bastos itong pinagsalitaan ni Titus at pinaalis lahat ng tao. Nag-anunsyo rin sila sa speakers na kailangang umalis lahat ng guests ng resort. Nakita rin nila ang pinsan nilang si Kip na excited sa malaking meeting.
Isa-isang dumating ang ibang miyembro ng council na hindi pa nagkikita mula pa noong 1963. Dumating si Ignacio kasama ang anak niyang si Felipe. Dumating din si Chenxing kasama ang tamad niyang anak na si Cheng Fu. Sumunod sina Viresh at Mado kasama ang asawa nitong si Martina. Pagkatapos, dumating ang helicopter dala sina Grace, Faith, at ang abogado. Makalipas ang ilang minuto, nakatali at may busol na sina Grace at Faith sa council room. Dinala ng abogado ang isang napakalaking libro at ipinaliwanag niyang siya lang ang abogado ng organisasyon na pinamumunuan ng council ng 6 na pamilya. Dahil sumabog ang pamilya ng mga biyenan ni Grace matapos niyang manalo sa laro, at sumabog din ang buong pamilya ni Bill dahil nandaya sila, 4 na pamilya na lang ang natitira sa council. May tinatawag silang Seat of Power na kinakatawan ng Master Ring, at bakante na ito dahil isang bride ang nanalo sa laro. Dahil dito, na-trigger ni Grace ang isang bihirang rule ng kanilang kumpanya na nagbibigay sa kanya ng karapatang lumaban para sa pinakamataas na pwesto. Matapos tanggalin ang busol ni Grace para tanungin siya, nagtataka ang abogado kung bakit sinabi niya noon sa mga biyenan niya na wala siyang pamilya kahit buhay naman si Faith. Pero imbes sumagot, sinabi ni Grace na ayaw niya ng upuan o kapangyarihan. Sinabi ng abogado na wala siyang choice dahil kontrolado ng council ang mundo. Kailangan niyang maglaro ulit ng hide and seek laban sa mga pinuno ng 4 na pamilya. Kapag may nakapatay sa kanya, sila ang mananalo sa Seat of Power. Pero kapag nakasurvive siya hanggang sumikat ulit ang araw, siya ang mananalo. Tumanggi ulit si Grace, pero nagbanta silang papatayin si Faith kaya napilitan siyang pumayag. Tinanggal din ang busol ni Faith at nagreklamo ito dahil nadamay pa siya kahit 7 taon na silang hindi nagkikita ng kapatid niya. Biglang pumasok si Francesca, anak ni Ignacio. Galit na galit siya dahil dati siyang fiancé ng asawa ni Grace. Hiningi niya ang engagement ring, pero sinabi ni Grace na ibinato niya iyon sa asawa niya bago ito sumabog. Mas lalo itong ikinagalit ni Francesca kaya kinailangan siyang hilahin palabas ni Ignacio. Pagkatapos, kumuha si Titus ng 2 injection at pinatulog ang magkapatid. Habang wala silang malay, ipinaalala ng abogado ang rules ng laro. Ang head lang ng bawat pamilya ang pwedeng manghuli, at kailangan nilang pirmahan ang libro gamit ang dugo nila. Ang exception lang ay, sina Ursula at Titus dahil kambal sila at walang mas nakakatanda, kaya pareho silang kasali. Pwede lang silang gumamit ng armas na meron noong panahon na sumali sa kulto ang mga ninuno nila. Hindi rin sila pwedeng magpatayan. Kapag may namatay na family head, pwedeng pumalit ang susunod na kamag-anak sa linya. Ang ibang relatives naman ay manunood lang mula sa bahay. Pagkatapos ihatid ang magkapatid sa golf course, nagsimula na ang laro. Karamihan sa family heads ay nagmadaling kumuha ng golf cart, pero tinanggal pala ni Titus ang susi ng lahat maliban sa kanya. Tinawag silang mandiraya ni Ignacio kaya sinuntok siya ni Ursula bago sila umalis. Sa 9th hole, nagising sina Grace at Faith at nadiskubreng magkapusasan sila. Naintindihan ni Grace na ginagamit si Faith para pabagalin siya. Habang nagtatalo sila kung anong gagawin, biglang dumating ang drone ni Chenxing. Kumuha si Grace ng flagpole at winasiwas ito para lumayo ang drone. Sinabi ni Chenxing na gusto lang niyang makipag-usap. Pero bago pa siya makapagsabi ng sikreto tungkol sa loophole ng laro, binaril ni Ursula ang drone. Napilitan tuloy tumakbo ang magkapatid habang hinahabol sila ng kambal. Paulit-ulit nagpapaputok si Ursula habang tumatakbo sila. Kalaunan, nakarating sila sa isang napakataas na pader kaya bumalik sila sa kabilang direksyon. Habang naglalakad, inaasar ni Faith si Grace dahil hindi nito alam na miyembro pala ng kulto ang asawa niya. Sabi pa niya, baka pera lang daw ang habol ni Grace. Tinawag naman siyang hapokrito ni Grace dahil boyfriend niya ay nasa finance industry. Pero depensa ni Faith, mahirap lang daw at aspiring actor ang boyfriend niya noong magkakilala sila. Biglang narinig nila si Ursula na naghahanap sa kanila kaya nagtago sila sa likod ng puno. Maya-maya, sumulpot si Titus sa likod nila. Naiwasan lang nila ang attack nito sa huling segundo. Naipit ang sandata ni Titus sa puno kaya hinailan niya ang posas para pabagsakin ang magkapatid. Sinubukan niyang sakalin si Grace pero tinulak siya ni Faith. Pagkatapos, tumakbo ang magkapatid habang iniindayog ang posas para tamaan si Titus. Gustuhin man ni Ursula na barilin sila ulit, nakatakas na ang dalawa. Sa sobrang inis, sinampal ni Ursula si Titus at sinabing kailangan nilang manalo para hindi masayang ang pagkamatay ng ama nila. Paglabas ng magkapatid mula sa kagubatan, nakita sila ni Ignacio at naghanda itong barilin gamit ang sniper rifle. Pero nahulog ang bala at nahirapan siyang ikarga ulit ito. Habang inaayos niya, aksidente niyang napaputok ang baril. Hindi tinamaan ang magkapatid pero nalaman nila kung nasaan siya.
Muli silang tumakbo habang paulit-ulit silang binabaril ni Ignacio hanggang sa mapilit silang magtago sa isang garden lounge. Sa loob ng bahay, pinapanood ng ibang kamag-anak ang lahat gamit ang security cameras. Susubukan sana ni Kip na i-text ang kambal para sabihin kung nasaan ang magkapatid, pero pinigilan siya ng abogado. Sa lounge, napansin ni Faith ang propane tank kaya binuksan niya ito para mapuno ng usok ang paligid at hindi na sila makita ni Ignacio. Susubukan na sana nilang tumakas nang biglang sumulpot si Viresh na may hawak na espada. Hinabol niya sila, pero eksaktong oras ding iyon ng aksidenteng barilin ni Ignacio ang propane tank. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Tumilapon si Viresh at nawala ng malay, habang si Grace naman ay natama ng maliliit na piraso ng metal sa braso. Patuloy pa ring tumakbo ang magkapatid habang nag-aalala si Ignacio na baka natalo na siya dahil halos mapatay niya si Viresh. Nakahinga lang siya ng maluwag nang magising ulit ito, pero huli na dahil nakatakas na ang magkapatid. Pagkatapos ng mahabang takbuhan, nakapasok sila sa building gamit ang backdoor. Umupo sila para magpahinga habang isa-isang tinatanggal ni Faith ang mga bakal na nakabaon sa braso ni Grace. Para hindi ito masyadong masaktan, kinausap niya si Grace. Doon inamin ni Grace na tumigil siya sa college at naging waitress hanggang sa makilala niya ang asawa niya. Habang nililinis ni Faith ang sugat gamit ang alcohol, sinabi ni Grace na gusto sana niya itong imbitahan sa kasal pero hindi niya ito mahanap noon. Sagot ni Faith, hindi rin naman daw siya pupunta. Biglang may narinig silang pinto kaya mabilis silang nagtago. Nakita nilang hinahanap sila ni Viresh. Tahimik silang lumabas sa kabilang pinto pero narinig pa rin sila nito at hinabol. Tumakbo ang magkapatid sa hallway hanggang makarating sila sa maintenance room. Nang makita nila ang banso, agad nila itong binuksan para maputol ang posos. Dahil sa ingay, natunton sila ni Viresh. Pero pagpasok niya sa kabilang kwarto, wala na sila. Paglabas niya, tinulak siya ng magkapatid gamit ang cart at naipit siya sa pader. Lumaban pa rin si Viresh habang gumagamit ng kung ano-anong bagay ang magkapatid para depensahan ang sarili nila. Tinamaan siya ni Faith gamit ang ironing board kaya nawalan siya ng balanse at nakatakas ang magkapatid. Pero muli silang hinabol ni Viresh. Tinamaan nila ito gamit ang nakasabit na bag kaya nabitawan niya ang espada. Paglapit niya, sinuntok niya si Faith at napabagsak ito. Susubukan sana ni Grace na ihagis ulit ang isa pang bag, pero sinaluyo ni Viresh at ibinalik sa kanya kaya bumagsak din siya. Habang gumagapang palayo si Grace, sinubukan siyang habulin ni Viresh pero bigla siyang hinampes ni Faith kaya bumagsak siya sa tray ng malaking washing machine. Agad na pinaandar ni Grace ang makina at nagtulungan ang magkapatid na itulak si Viresh papasok hanggang tuluyan siyang mahulog sa loob. Mabilis nilang isinara ang pinto at pinindot ni Grace ang mga button para magsimula ang washing cycle. Unti-unting napuno ng kumukulong tubig ang loob ng makina at dahan-dahang nasunog ng buhay si Viresh. Pagkatapos ng cycle, bumukas ang washing machine at pilit pang gumapang palabas si Viresh bago tuluyang mamatay. Kinuha ni Grace ang cellphone niya mula sa jacket. Samantala, sa council room, halos mabaliw na si Mado. Sinabi ng abogado na dahil patay na si Viresh, kailangan na niyang sumali sa laro. Kapag hindi siya lumaban, mawawala raw ang blessings ng kulto sa pamilya nila. Takot na takot si Mado kaya gusto niyang ipasa sa asawa niyang si Martina ang pagiging head ng pamilya. Nagalit si Martina at muntik na siyang patayin, pero wala nang pakialam si Mado at pinirmahan niya ang papeles para mailipat sa kanya ang posisyon. Dahil doon, wala nang choice si Martina kundi pumirma rin sa libro at sumali sa hunt. Habang tumatakbo naman ang magkapatid, tumawag sila sa 911 para humingi ng tulong pero hindi nila alam na si Ursula pala ang sumagot. Pagmamayari kasi ng pamilya nila ang phone company kaya nakokontrol nila ang mga tawag palabas. Sinabi ni Ursula na paparating na ang pulis at hintayin lang sila sa main gate. Habang dumadaan sila sa kasino, hinarang sila ni Chensing na may hawak na espada. Pero imbes na umatake, sinabi niyang ayaw niyang lumaban. Ipinaliwanag niya na may nahanap na loophole ang abogado nila. Kapag pinakasalan ni Grace ang anak niya, mapupunta sa pamilya nila ang seat of power at mabubuhay si Grace. Gusto ni Faith na tanggapin ni Grace ang offer, pero naghinala siya at tinanong kung ano ang kapalit. Doon sinabi ni Chensing na kapag nagpakasal siya sa pamilya nila, magiging parte siya ng kulto at kailangan niyang sumali sa lahat ng ritual, kasama na ang pagpatay ng inosenteng tao. Agad tumanggi si Grace. Biglang dumating si Ignacio at pinagbabaril sila. Habang umiiwas ang magkapatid, hinaranggan ni Chensing si Ignacio dahil alam niyang hindi siya pwedeng patayin nito. Habang pilit pa rin kinukumbinsi ni Chensing si Grace, naubusan ng bala si Ignacio at lumapit na lang. Biglang naghagi si Faith ng poker chips para ma-distract si Chensing.
Sinunggaban siya ni Grace at napahihit ang espada diretso sa leeg ni Ignacio. Gulat na gulat si Chensing pero huli na ang lahat. Bumagsak na patay si Ignacio. Pagkaraan lang ng ilang segundo, biglang sumabog si Chensing at tumalsik ang dugo niya sa magkapatid. Sa council room naman, sumabog din si Chung Fu. Kinuha ni Faith ang espada at nagpatuloy silang tumakas. Habang tumatakbo, tinanong ni Faith kung bakit tinanggihan ni Grace ang offer. Sinabi ni Grace na ayaw niyang habang buhay na pumapatay ng tao. Inamin din niya na ayaw na niyang sumugal sa buhay dahil noong minsang ginawa niya iyon at lumipat siya sa New York, nawala naman ang kapatid niya. Doon nagalit si Faith at sinabing hindi siya nawala, iniwan siya ni Grace. Lumabas ang totoong kwento nilang dalawa. Lumaki pala sila sa foster care, at noong 18 years old si Grace, nakakuha siya ng malaking scholarship. 15 pa lang noon si Faith at gusto niyang maging legal guardian niya si Grace. Pero naniwala si Grace na hindi pa niya kayang alagaan ang menor de edad habang nag-aaral. Plano raw niyang balikan si Faith pagkatapos ng college pero hindi na siya napatawad ng kapatid niya. Nag-away sila habang parehong inilalabas ang sama ng loob nila. Sinabi ni Grace na maayos naman ang foster parents nila kaya ligtas si Faith noon pero para kay Faith, iniwan pa rin siya ng kapatid niya. Napilitan si Grace na mag-sorry ng may halong sarcasm at sinabi niyang masaya siya dahil mukhang perfect ang buhay ni Faith. Pero doon tuluyang bumagsak si Faith at inamin niyang gawa-gawa lang ang boyfriend niya. Hindi talaga siya nakatira sa New York at hostess lang ang trabaho niya. Pagkatapos nilang mag-asaran tungkol sa miserable nilang buhay, tumawag ulit sila sa 911. Pero Daismo si Titus naman ang sumagot. Sinabi niyang pumunta sila sa gate dahil paparating na raw ang mga pulis. Nagmadaling pumunta sa gate ang kambal dahil akala nila naghihintay doon ang magkapatid. Pero nagulat sila nang bigla silang atakihin mula sa likod. Hinampis ni Faith si Titus gamit ang espada habang kinuha naman ni Grace ang baril ni Ursula. Nakilala nila agad ang mga boses ng kambal sa telepono kaya gusto na nilang buksan ang gate. Ayaw magsalita ni Titus at puro insulto lang ang ginagawa kaya muli siyang hinampis ni Faith. Sinabihan ni Grace si Ursula na makipagtulungan kung ayaw niyang mamatay si Titus pero wala talagang pakialam si Ursula kahit sa kapatid niya. Desperado nang subukan ni Titus na pag-awayin ulit ang magkapatid pero naputol iyon dahil may paparating na sasakyan. Mabilis na nadisarmahan ni Titus si Faith habang nakikipagbuno naman si Ursula kay Grace para sa baril. Ang sasakyan pala ay minamaneho ni Martina, at wala siyang pakialam sa gulo. Diretso niyang binangga ang gate para makatakas. Nagawa ni Faith na ma-headbutt si Titus at makatakas, pero huminto siya dahil ayaw niyang iwan si Grace. Paulit-ulit siyang sinisigawan ni Grace na tumakbo na, pero inabutan siya ni Ursula at sinaksak sa balikat gamit ang malaking pako. Bago pa tuluyang mapatay si Grace, itinulak ni Faith si Ursula at nawalan ito ng malay. Agad sumakay ang magkapatid sa golf cart ng kambal at tumakas. Sa council room naman, sinabi ni Mado na gusto na niyang sumali sa laro. Pero ipinaalala ng abogado na buhay pa si Martina at siya pa rin ang official head ng pamilya, kaya kontrolado pa rin niya lahat ng assets nila. Pagkatapos noon, pumirma si Francesca sa libro para pumalit sa namatay niyang ama. Maya-maya, nakapasok ang magkapatid sa bahay at masakit na tinanggal ni Grace ang pako sa sugat niya. Habang naghahalongkat si Faith ng gamit ng mga bisita, nakahanap siya ng pepper spray at gamot. Sinigawan siya ni Grace dahil hindi siya tumakas noong may chance siya. Binanggit ulit ni Faith ang isyu ng abandonment kaya lalo silang nag-away, at sa galit ni Grace, sinabi niyang tama lang na iniwan niya si Faith noon. Nasaktan si Faith sa sinabi ni Grace kaya umalis siya. Naiwang mag-isa si Grace at uminom ng gamot kasabay ng wine bago tuluyang ma-breakdown. Nang maisipan niyang sundan ang kapatid niya, biglang hamarang si Francesca at nagpaputok ng rocket launcher. Mali ang pagkakahawak niya kaya sa ibang kwarto sumabog ang rocket. Pagkatapos noon, diretsahan ng sumugod si Francesca. Gumamit si Grace ng pepper spray at tinamaan siya sa mukha. Pero nabawi rin ni Francesca ang spray at ginamitan din si Grace. Dahil doon, pareho silang pansamantalang nabulag at puro hangin lang ang natatamaan ng suntok nila. Nakakuha si Grace ng cake topper at akala niya si Francesca ang nasaksak niya, pero malaking picture frame lang pala ang tinamaan niya. Habang paikot-ikot at banggaan sila sa iba't ibang gamit, nakahanap si Grace ng tubig at mabilis na hinugasan ang mata niya. Biglang sinunggaban siya ni Francesca at paulit-ulit na sinuntok bago kumuha ng microphone stand para ipalo. Pero bago pa siya makaatake, naitomba siya ni Grace. Pagkatapos, kumuha si Grace ng keyboard at ibinagsak iyon sa mukha ni Francesca. Samantala, sa corridor, nagdesisyon si Faith na bumalik para tulungan ang kapatid niya. Pero bigla siyang sinugod ni Titus at ibinagsak sa sahig.
Tinapakan nito ang kamay niya at tinanong kung nasaan si Grace. Nagsinungaling si Faith at sinabing nakaalis na siya. Hindi naniwala si Titus at in-headbutt siya. Kahit suntukin siya ni Faith pabalik, parang wala lang kay Titus. Paulit-ulit niyang ibinabato at sinisipa si Faith habang sinasabing pabigat lang siya kay Grace buong gabi. Nagawa ni Faith na sipain si Titus sa pagitan ng hita at tumakbo. Hinabol siya nito at muling binugbog. Nang papatayin na sana siya ni Titus, pinigilan siya ni Ursula at sinabing hindi parte ng laro si Faith. Sa galit ni Titus, pati si Ursula ay sinuntok niya. Napilit ni Ursula si Titus na huwag patayin si Faith dahil pwede nila itong gamitin laban kay Grace. Sa gate naman, hinahanap ni Grace ang kapatid niya nang marinig niya si Titus sa speaker. Sinabi nitong hawak nila si Faith at kapag hindi bumalik si Grace sa loob ng 10 minutes, papatayin nila ito. Sumigaw si Faith kay Grace na umalis na lang at huwag na siyang balikan bago pinatay ni Titus ang tawag. Napansin ni Grace na may baril sa guard hut kaya pinasok niya yun at ninakaw ang baril. Pagbalik niya sa mansion, naghihintay si Francesca, pero 2 putok lang ni Grace at agad niya itong napatay. Narinig ni Felipe ang putok kaya dali-dali siyang pumirma sa libro bago tumakbo palayo. Hinanap ni Grace si Faith sa buong bahay at nakita niya si Mado. Nagmakaawa itong hindi na raw siya kasali sa laro bago rin tumakbo. Pagkatapos, pinagbabaril ni Grace ang pinto ng council room at sumugod siya sa loob habang hinihingi kung nasaan si Faith. Habang nagsasabing wala siyang alam si Kip, bumalik naman si Felipe na may dalang 2 baril at agad nagpaputok. Napilitang tumakbo si Grace at nagtago sa kitchen. Doon niya napansing wala na siyang bala. Wala siyang choice kundi magtago sa loob ng refrigerator hanggang ipakita ni Titus si Faith at ibinangga ang mukha nito sa salamin habang nagbabanta na papatayin siya. Dahil desperado na, sinabi ni Grace na papakasalan niya si Titus para matapos na ang laro. Kinumpirma ng abogado na tama ang loophole kaya agad pumayag si Titus. Lumabas si Grace at niyakap si Faith habang nagsusorry silang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos noon, nilinisan sila ng mga katulong at binigyan ng malinis na damit. Lumapit si Ursula kay Grace at sinabing hindi niya gustong saktan siya pero kailangan niyang sundin ang rules. Inamin din niyang natatakot siya dahil parang nababaliw na si Titus kaya gusto niyang makipag-team up kay Grace para mapigilan ito. Pero bigla nilang napansing narinig pala ni Titus ang lahat. Agad niyang sinakal si Ursula habang sinasabing walang rules laban sa pagpatay sa sariling pamilya. Pagkatapos, binali niya ang leeg ni Ursula at pinatay ito. Makalipas ang ilang minuto, dinala si Grace sa basement kung saan naghihintay ang mga creepy na miyembro ng culto. Binuksan ng abogado ang malaking hatch sa sahig habang sinisimulan ang ceremony. May dinalang kambing para ayelay at parehong nagpatak ng dugo sina Titus at Grace sa maliit na bowl. Inilagay ng abogado ang pinaghalong dugo sa quill para makapirma sila sa libro. Pagkatapos ng ilang salita, opisyal nang ikinasal sina Titus at Grace. Hinalikan siya ni Titus habang inanunsyo ng abogado na sa kanya na ang high seat. Isinuot niya ang master ring habang nagdiriwang ang lahat. Pero biglang sinaksak ni Grace si Titus sa leeg gamit ang quill. Sunod-sunod pa niya itong sinaksak sa dibdib. Habang kinukuha ang master ring, sinabi niyang wala ring rules laban sa pagpatay sa sariling pamilya. Sinipa ni Faith si Titus pababa sa hatch at natusok ito ng malaking sungay sa ilalim. Pagkatapos noon, sinuot ni Grace ang master ring at pinaluhod ang lahat. Ginamit niya ang kapangyarihan ng singsing para alisin ang sarili niya sa organization. Ipinaliwanag ng abogado na kung sino ang may suot ng singsing pagsapit ng Don ay siyang magiging bagong leader. 3 minutes na lang bago sumikat ang araw. Biglang itinapon ni Grace ang singsing sa hukay na puno ng bangkay. Walang pag-aalinlangan na tumalon si Felipe para kunin ito. Sunod-sunod ding tumalon ang ibang cult members at kahit ilang katulong para maagaw ang ring. Habang nagpapatayan sila sa ilalim, naghagis pa si Grace ng kutsilyo para mas lumala ang gulo. Pagsikat ng araw, isa-isang sumabog ang lahat ng tao sa hukay at nagkalat ang dugo sa buong basement. Biglang may narinig silang nagsasaya. Si Mado pala iyon na matagal nang nagtatago sa hagdan. Lumapit siya sa magkapatid pero ilang segundo lang ang lumipas, sumabog din siya. Pagkatapos makita ang multo sa ibabaw ng altar, tuluyang umalis sina Grace at Faith kasama ang kambing, handang magsimula ng bagong buhay bilang magkapatid muli. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.